sa Revelations chapter 3. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 14, kayo po sa 15. Sabay-sabay po tayo sa verse 22. Revelations chapter 3 verses 14 to 22. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Salitang pagbasa po, ako po sa verse 14. Okay, verse 14, Revelation chapter 3, verse 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creations of God. Verse 15, kayo po. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I will thou art cold nor hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Verse 17. Because thou sayest, I am rich, and rich with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich, but with I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with thy salve, that thou mayest see. For 19. As many as I love, ready and chasten, be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. 21. We have overcome it, that I grant to sit with me in my throne, even as I also overcome, and as I love my Father in Jesus. Verse 22, altogether ready with. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umupo, pumikit tayo pong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong pong banal na salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasang spiritual. Salamat na ito po ay humahamon sa amin na patuloy ka naming paglingkuran at paglingkuran ka namin ng buong puso at may katapatan. Salamat po sa mga mananampalataya nung una na talagang sila po ay nagsuko ng kanilang buhay na nindigan sa katotohanan sa kanila pong pananampalataya. At sa umagang ito kami po ay lumalapit sa inyong pong harapan. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa sa araw-araw. Patawarin mo po kami, Banal na Espiritu, patawad. At sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng buhay, kalakasan, kalusugan. Salamat na malaya ka namin sinasamba, nasasamba sa lugar na ito. At dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo po kaming samahan at gabayan. Gabayan mo po kami sa aming pong pagsasalita. Nawa ay hindi po kami makasakit ng mga tao sa aming pong pananalita. Huwag kami makasakit ng damdamin. Kaya dalangin ko po na ang aming pong pananalita ay maging maayos. Huwag kami makasakit ng aming pong kapwa. At dalangin ko po, pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. At dalangin ko po kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng taga-Israel. At aking din po dinadalangin na patuloy na maghari sa bansang ito, sa Pilipinas na ito, na ang kapayapaan. At dalangin ko po na hadlangan mo po, pigilan mo po ang sino mang nagnanais na magkaroon ng kaguluhan sa bansang ito. At hadlangan mo po ang mga nagnanais na patalsikin ang aming pong Pangulo. Salamat po sa umagang ito at dalangin ko po na ang inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Use me mightily for your glory. Itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya may taas, maluwalhati at maparangalan. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat at ang kaluwalhatian. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At tayo po this morning
ay ang ating pong pag-aaralan. Ang sabi nga po dito sa verse 14, "And unto the angel of the church of the Laodiceans." So, the church in Laodicea, ito po yung title ng ating pong pag-aaralan this morning. So, noong nakaraang Sunday prayer meeting, so natapos na po natin ang Church of Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and then the last church na ating pong pag-aaralan ay ang Laodicea. So, ito po yung ika-7 church dito po sa binanggit po sa Bible. So, mga kapatid, mga minamahal, kung nyo po mapapansin, sabi po dito sa verse 16, "So then, because thou art lukewarm." So, ang Laodicean church po ay tinawag na lukewarm. Na ang ibig sabihin nga po ay ito po ay maligamgam na tubig. So, sa ating panahon, kapag maligamgam, maaaring ito ay may gamit, may pakinabang. Amen po ba? Na ninanais natin makainom minsan ng maligamgam na tubig. Sapagkat ito ay sabihin natin mayroong benefits. So yun po yun. Pero ito po sa sinasabi po dito ng ating pong Panginoong Jesus, na talagang, "So then because thou art lukewarm, neither cold nor hot," hindi talaga malamig or mainit, "I will spew thee out of my mouth." So ibig sabihin na yung lukewarm po, ang pagiging lukewarm ay hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ang pagiging lukewarm ay ito po ay walang pakinabang. So ito pong Laodicean church, mga kapatid, mga minamahal, ay tinatawag ng Panginoon Jesus na talagang ito po ay worthless, walang halaga. So hindi maganda sa isang Kristiyano ang maging lukewarm. So lukewarm in the sight of our Lord Jesus Christ is worthless. He says in verse 16, "I will spew thee out of my mouth." So talagang siya po ay iluluwa mula sa bibig ng ating pong Panginoon Jesus, or susuka sa Tagalog, ay isusuka kita sa aking bibig. So ito po yung sinabi mismo ng Panginoong Jesus. And then, so it means to eject them from His company. Talagang kung isusuka ka, aalisin ka, yun yung ibig sabihin nito, doon sa grupo ng mga mananampalataya. So ito po yung sinasabi ng Panginoon Jesus, to eject them from His company. So sapagkat ito pong lukewarm, mga kapatid, the works of the Laodicean church were as worthless. The truth is, Laodicean church are not having genuine faith. So ibig sabihin, ito po mga lukewarm na ito po ay hindi ligtas. Kaya talagang aalisin doon sa grupo ng mananampalataya. Kaya pagdating po ng araw, meron talagang nasa left side at meron po nasa right side. At ang sabi nga ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 7, "Depart from me, I never knew you." So kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Tingnan po natin muna ang ating pong Bible sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 21, 22, and 23 kung hindi po ako nagkakamali. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 21, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven." Hindi ang bawat isa na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. But he that doeth the will of my Father which is in heaven, kundi siya na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Many will say to me in that day, maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, "Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name?" Hindi ba kami nagsipaghula sa iyong pangalan? So ito po yung sinabi po dito. And then sabi pa po, "And in thy name we have cast out devils." Sa pangalan mo, kami ay nagpalayas ng mga masasamang spirito or ng diablo. And then sabi po dito, "And in thy name done many wonderful works." Sa pangalan mo kami ay gumawa ng mga himalang bagay, magagandang bagay.
And then verse 23 sabi po dito, and then will I profess unto them, I never knew you. Aking ipapahayag sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Depart from me, magsilayo kayo, ye that work iniquity, kayo na gumagawa ng katampalasanan. So yung ginawa nila na mabubuting bagay para sa kanila, sa paningin ng tao na talagang maganda ang makapagpalayas ng masasamang espiritu, maganda yung ikaw ay makapagpagaling ng mga may sakit, pero ito po ay tinawag ng Diyos ng Panginoon Jesus, depart from me, ye work of iniquity, na talagang iyon ay gawang katampalasanan. So ibig sabihin talaga, kung hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoon Jesus ng buong puso, na si Kristo namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, kahit ano pang mabubuting bagay ang ginawa mo sa mundong ito sa iyong kapwa, lahat yan ay useless. Lahat yan ay worthless, walang halaga, walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Kaya nakakaawa yung mga taong bulag sa katotohanan na talagang akala nila na dahil sila'y sobrang bait, talagang para bagang mga santo, santita, di ba? Yun ang kanilang tingin sa kanilang mga sarili na talagang napakatuwid, napakalinis. Pero kung walang pananampalataya kay Kristo, ay talagang nakakaawa at sasabihin, depart from me, I never knew you. So mga kapatid, this morning, dito po sa Laodicean Church, ay meron po talagang hindi totoo ang kanilang pananampalataya. Tingnan niyo po ang verse 17 ng Revelation chapter 3 verse 17. Because thou sayest, talagang sinabi ng Panginoon Jesus, na talagang sinasabi ng mga Laodicean church na ito, ng Laodicean church na ito, I am rich. Ako'y napakayaman, ako'y sobrang yaman. Diba? Ganyan ang tao sa ating panahon ngayon. Wala nang inisip kundi pera, 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 salapi, kayamanan sa mundong ito. And increase with goods, na talaga wala nang ibang inisip kundi magkaroon ng maraming sasakyan. Aapat naman yata ang anak, ay bakit ba sobrang dami ng sasakyan? Aapat naman ang anak, ay bakit ang daming mga bahay sa iba't ibang lugar? Diba? So talagang pinaparami nila ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang kayamanan. So, and increase with goods and have need of nothing. So ito yung sinasabi ng mga mayayaman, wala na akong kailangan pa. Para baga sinabi na rin nila, tahasan nilang sinabi, hindi ko kailangan ng Diyos. Dahil mayaman na ako. So yun po yung sinasabi dito ng Panginoong Jesus, na talagang ang mga taong ito ay hindi tunay, hindi totoo ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano, I think wala namang Kristiyano makakapagsabing ng ganitong bagay, ng ganitong salita, and have nothing, sabi po dito, and have need of nothing. Meron ba sa ating makakapagsabi dito na talagang wala na siyang kailangan? Na para ba sinasabing hindi niya kailangan ng Diyos dahil siya'y mayaman, dahil siya'y mapera? So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano ay talagang sinasabi na ang Panginoon ang higit niya kailangan. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nagtitiwala sa kayamanan sa mundong ito. Yun ang tunay na Kristiyano. Yun ang tunay na sumampalataya kay Kristo. Na talagang sinasabi niya, kay Kristo ako umaasa, kay Kristo ang aking buhay, kay Kristo ako maglilingkod, hindi sa kayamanan sa mundong ito. So hindi ako naniniwala na yung mga naniniwala ako na yung mga tunay na Kristiyano ay hindi masasabi ang bagay na ito. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po Laodicean church na ito, mayroon po diyan na talagang hindi totoo, hindi genuine ang kanilang pananampalataya. Kung bakit nasabi nila ang mga bagay na ito, I am rich and increase with goods and have need of nothing. And have need of nothing. Wala na akong ibang kailangan. So ganoon ang mga tao sa ating panahon ngayon. Kung bakit sila nagpapayaman, talagang sila'y sobra sa pagpapayaman at halos inaangkin na napakaraming bagay sa mundong ito sapagkat iniisip nila na kung sila'y mapera, hahaba ang buhay nila. Iniisip nila na kung sila'y mapera, hindi sila makukulong.
Tunay naman talaga. Wala naman nga yata nakulong dahil sila mapera. Pero, ang lahat ng ito ay papananagutin ng Diyos. Lahat ng iyan ay darating sa paghukom ng Diyos. Huhukuman ng Diyos ang lahat ng masama. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this morning, titingnan natin bakit tinawag ng Panginoong Jesus na sila ay lukewarm. Itong Laodicean Church. Bakit ito tinawag na lukewarm? So una, kung mapapansin niyo po pa rin dito sa verse 17, because thou sayest, I am rich and have increased with goods and have need of nothing. So una mga kapatid, mga minamahal, kaya sila lukewarm, they are self-satisfied. They are self-satisfied. Wala silang ibang iniisip kundi pasayahin ang kanilang sarili. Bigyan ng kaluguran ang kanilang sarili. Wala silang ibang iniisip kundi pang sarili. They are self-satisfied. Yun po ang mga tao dito sa Laodicean Church. Yun po yung mga tao po dyan na talagang wala silang ibang inisip kundi magpayaman. Nakakalungkot sa ating panahon ngayon, mayroong mga Kristiyano nagpapayaman, nakalimutan ng gawain, nakalimutan ng Diyos. Walang masama sa pagiging mayaman. Walang masama kung ikaw ay magkaroon ng magandang trabaho. Pero huwag kalilimutan ng Diyos. Huwag kalilimutan ang gawain ng Diyos. Huwag kalilimutan ang ministry. So mga kapatid, yun po yung tao dito sa Laodicean Church. Kaya nga mga kapatid, 2 Timothy chapter 3, verse 1, 2, tinan po natin sa 2 Timothy chapter 3. This know also that in the last days perilous time shall come. We are in the last days, nasa mga huling araw na po tayo. For men shall be lovers of their own selves. Ganito yung mga tao doon sa Laodicean Church. Ang iniibig nila ay ang kanilang sarili. Kaya ang tawag sa kanila ng Panginoon Jesus, sila ay lukewarm, self-satisfied, lovers of their own selves. Yan po yung mga tao po din yan. At ang sabi pa po dito, covetous, talagang ganit. At marami sa ating panahon ngayon, ganit sa pera, ganit sa kapangyarihan, ganit sa mga material na bagay sa mundong ito. Grabe, ang mamahal na kanilang sasakyan. Diba? Kung ilang mga milyon sa kanilang ang presyo, ang halaga ng kanilang mga sasakyan. More than 10 millions, di ba? Akala ko pinakamahal na talaga yung mga 2 million. Ay nung napanood ko sa balita, wow, merong halagang 28 million. Magkano kaya isang gulong nun? Diba? Pero yung gasolina, yung pa rin naman. Diba? At yung diesel, yung pa rin naman. So ganyan po ang mga tao ngayon, talagang ganit at talagang lalo na mga government official, mga private company. So hindi lang naman sa mga government official, hindi lang naman sa government nangyayari ang mga ganyang covetous, at maging sa mga private company. Ako meron akong pinagtrabahuhan, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung pangalan ng company na ang pinagtrabahuhan. Ang laki na kanilang tinutubo. So ganun po ang ating panahon. Ganun ang tao ngayon. Sobrang ganit pagdating sa pera. Sobrang talagang magpatong sa kanilang mga produkto. Kaya ako'y nakonsensya, kaya ako'y umalis din eh. Nung ako'y nandun, nagtatrabaho ako'y nakukonsensya ako. Ganito lang yung halaga nito, pero ang laki na naging patong na interest. So yun po mga kapatid, ganyan po ang mga tao ngayon, covetous. And then sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 2, boasters, talagang mayabang, proud, mapagmalaki. So talagang sila yung nagmamalaki porket sila yung mga nakapag-aral, nag-doctorate, kung bakit sila yung nag-doctorate, nag-masteral, para talagang ma-master nila ang mga ghost project na ito. Diba? Kung bakit sila nag-aral ng doctorate ay para talagang ma-master nila yan, yung mga ghost project na yan. So mga kapatid, yan ang ating panahon. So ganun po ang Laodicean Church na sinasabi nilang I am rich and increase with goods. Dumami ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang kayamanan, and have need nothing. Wala na akong kailangan pa.
So mga kapatid, hindi nila naunawaan na kailangan nila ang Diyos. Na mga bagay sa mundong ito talagang pandito lang yan, hindi natin madadala sa langit. 1 Timothy chapter 6 verse 7. And we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. So yun po ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7. For we brought nothing into this world. Tayo po ay dumating sa mundong ito, wala tayong dala, and it is certain we can carry nothing out. Aalis din tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Kaya mga kapatid, sana sa ating bubuhay, huwag tayo maghangad ng sobra-sobra. At kung maghahangad man, sana for the glory of the Lord. Sana ay talagang huwag natin kalilimutan ang Diyos. So then, 2 Timothy chapter 3 verse 4, ano pa po sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 4? Lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya ito pong Laodicean church na ito mga kapatid ay tinawag ng Panginoon Jesus na lukewarm. Sapagkat ang kanilang iniibig ay mga kalayawan sa mundong ito na nakakalungkot sa ating panahon. Ito po ay nangyayari. May mga Kristiyano tunay namang sumampalataya kay Kristo, pero ang inibig nila ay mga bagay sa mundong ito, mga kalayawan sa mundong ito. So, kaya nakakapagtanong tuloy ako sa aking sarili, tunay kaya silang ligtas. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, it is not evil or bad to be rich. Hindi naman po masamang yumaman. But if it is to satisfy ourselves alone, kung ito ay para lamang sa ating pangsariling kasiyahan, not for the glory of the Lord, it is not acceptable before God. So yun po yung masama. Kung ito'y pang sarili lang natin, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, yun ang hindi katanggap-tanggap sa Diyos sa ating Panginoong Jesus. So sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, tingnan po natin ang ating pong Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all for the glory of God. Kung nanaisin nating lumaman sa mundong ito, sana'y para sa kaluwalhatian ng Diyos, ibabalik natin sa Diyos ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang pasasalamat. Huwag nating sasabihin dahil ako'y magaling, dahil ako'y masipag. No. Kundi sana'y lagi nating sasabihin, salamat sa Diyos, but thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Sana'y laging para sa kaluwalhatian, huwag natin kalilimutan ang gawain ng Panginoon. So mayroong isang tao, mayroong tayong kapatiran na talagang siya po ay sobrang pinagpala sapagkat kailanman hindi niya kinalimutan ang ministry, kailanman hindi niya kinalimutan ang gawain ng Panginoon, at kailanman ay hindi niya inaangkin ang mga bagay sa mundong ito, hindi niya inaaring sa kanya. Kundi kung ano ang para sa Panginoon ay kanyang ibinabalik. So mga kapatid, ano mang mayroon tayo, huwag na huwag natin aangkinin. Ito po ay pahiram lang sa atin ng Diyos. Kasi kung inaangkin natin yung mga bagay na mayroon tayo, doon na po magsisimula ang pagiging ganit. Doon na magsisimula ang pagiging sakim. Abay, akin to, bakit ko ibibigay sa iyo? Diba? So tandaan po natin, ang Diyos po ay mapagbigay. Ang lahat na meron tayo, ipahiram lang ng Diyos, ipinagkatiwala lang sa atin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Tingnan po natin ang ating pong Bible. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God. Mga kapatid, mga minamahal, sana kung hahangarin natin magkaroon ng malaking sweldo, yumaman sa mundong ito, to please God. Para bigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Amen po ba? Hindi para talagang bigyan ng kasiyahan ng ating sarili, bigyan ng kasiyahan ng maraming tao. No. Kundi sana ito po'y para maluwalhati, malugod ang Diyos. So He would abound more and more. So kung ang Diyos ang bibigyan natin ng kaluguran, kasiyahan,
Siya yung malulurhati. Ang sabi po dyan, so ye would abound more and more. Kaya po yung taong kilala ko na talagang sobrang pinagpala sa kanyang buhay ay na lagi niyang binibigyan ng kaluwalhatian ay ang Panginoon. Sa lahat ng kanyang nakakamtan ng mga biyaya ay lagi siyang nagbabalik sa Panginoon. Bukas palad siya nagbibigay sa mga kapatiran sa gawain ng Panginoon. Kaya nga naman siya po ay talagang sinabi dito, so ye would abound more and more. Kaya mga kapatid, huwag tayo magiging sakim pagdating sa pera. Kung kayo ay magkakaroon ng negosyo, magkakaroon kayo ng tauhan, ibigay ang para sa mga tauhan. Amen po ba? Huwag natin aangkinin kasi yung trabaho na aking pinanggalingan, ang daming kinakaltas ngayon. Talagang ang mga empleyado, trabaho ng trabaho, pagdating ng swelduhan ay ang daming kaltas. Kaya talagang ganit na rin pagdating sa pera. At ang may-ari nito ay nagpapatalo pa ng malaking halaga sa sabong. Tapos nagkakaltasin sa mga empleyado. Ganun ang ginagawa. So mga kapatid, marami pong ganyan yan. Kaya sana tayo po ay huwag maging sakim sa pera. And then, tingnan nyo po, paano ba natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos? Sabi po diyan, to please God. So, ye ought to walk and to please God. So, ye would abound more and more. Tingnan po natin ang Matthew chapter 3, verse 17. Matthew chapter 3, verse 17. Tingnan po natin. Sabi po ng Bible, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So mga kapatid, mabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. So si Jesus Christ, mga kapatid, ipinakita sa atin na siya po ay naging masunurin sa kasama. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So kailanman ang Panginoong Jesus ay hindi nagreklamo, kaya salamat sa inyo this morning na kahit masamang panahon, umuulan, hindi kayo nagreklamo. Panginoon, hindi muna ako sasamba, umuulan, masamang panahon. Kaya sa ganun pong paraan, nalulugod ang Diyos na tayo po ay maging masunurin. Kaya sabi nga po dito sa verse 15 ng Matthew chapter 3 verse 15. Matthew chapter 3 verse 15, tingnan nyo po ang inyong pong Bible sa verse 15. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. So yun po na talagang ginanap, sinunod ng Panginoong Jesus ang lahat ng katuwiran o lahat ng utos ng Ama. Kaya mga kapatid, mga minamahal, malulugod sa atin ang Diyos kung tayo talagang sumusunod sa kanyang mga utos. Ang utos ng Diyos hindi lamang itong pagsamba, napakarami pa. Kung ayaw natin mapahiya sa ating kapwa-tao, di ba? Kung ayaw natin tayong mapabarangay, diba? Kung ayaw natin na tayo po ay makasuhan, ay sundin po natin ang mga utos ng Diyos. Huwag natin sasabihin, tapat naman akong sumasamba sa Panginoon, tapat naman ako nagbibigay sa Panginoon, eh bakit dinadanas ko ngayon itong mahabla? Diba? Bakit dinadanas ko yung mga pabarangay? Bakit dinadanas ko na ang dami kong kaaway? Suriin natin ang ating buhay. Baka ang buhay natin ay wala sa hulog, wala sa ayos. Baka ang buhay natin tayo nagsasalita ng masama sa ating kapwa. Baka tayo nagsisinungaling sa ating kapwa. Baka hindi natin ibinibigay sa ating kapwa kung ano ang dapat na para sa kanila. Kasi ang sabi sa atin ng Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. So hindi lamang ito ang pagsamba ang utos ng Diyos. Napakarami pa. Kaya mga kapatid, nais ng Diyos, ibigin natin ang ating kapwa. So yun po yung isa din sa mga utos ng Diyos. Kaya kung ayaw mong mapahabla, di ba? Kung ayaw mong danasin na ikaw ay makulong, huwag kang gaganti, huwag kang magsasalita ng masama laban sa iyong kapwa. Yun po yun. At talagang ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila.
So mga kapatid, mga minamahal, obedience upang malugot ang Diyos sa atin. So ang lukewarm na ito, ang church na ito, ng Laodiceans na ito, ay doon po sila nagkulang sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, Revelation chapter 3 verse 16, na sabi po ng Panginoon Jesus, I will spew thee out of my mouth. Ang tigas naman ng ulo mo, ay isusuka kita mula sa aking bibig. So hindi talaga sila sumusunod sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus, sapagkat wala na nga po silang inuna, inisip, kundi ang magpayaman, I am rich. So yun na po ang mahalaga sa Laodicean church na ito, ang magpayaman, I am rich and increase with goods and have need of nothing. So sa ating panahon, dahil sa mga material na bagay sa mundo ito, maraming Kristiyano ang nakalimot sa Diyos. So yun po, they forget our God, they forget God's ministry. So sa ganung paraan, tayo po ay dinadaya, ginugulo ng ating kaaway na dyablo. So tayo po ay binibigyan ng ang tao ay dinaya ng dyablo sa pamamagitan ng lust of the eyes. Di ba? So nakita, uy, ang ganda dun ay kahit linggo pupunta. Di ba? So yun po yung tinatawag natin na lust of the eyes, na dahil sa magandang tanawin ay kahit linggo ay mamamasyal. So, dahil po diyan, they forget God's ministry. Maraming tao ngayon pinagpala o Kristiyano pinagpala pero nakalimutan ang ministry ng Diyos. Kaya sana huwag po natin kalilimutan ang ministry ng Diyos. They forget God's mandate. Kinalimutan na nila ang mga utos ng Diyos. Dahil sa kanilang nais or desire na yumaman at maging sikat, magkaroon ng kapangyarihan, ay kinalimutan nila ang mga utos ng Diyos. Nakalimutan na nila ang gawain ng Diyos. So they forget God's mercy. Nakalimutan na rin nila yung awat habag pagmamahal ng Diyos. Ang sabi ng Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Not by works of righteousness which we have done. So hindi dahil sa gawa nating matuwid, hindi dahil sa ating paggawa ng katuwiran, ay tayo ay naligtas, but according to His mercy, He saved us. Dahil sa awa, habag, pagmamahal ng Diyos, kung bakit tayo ay naligtas. So mga kapatid, kinalimutan ito. Kaya ito pong Laodicean church nito, mayroon po diyan na hindi genuine ang pananampalataya. Kung bakit nagkaroon po diyan ng apostasy, apostate, mga tumalikod sa Diyos, sa Panginoon, sapagkat hindi tunay ang kanilang pananampalataya, not from the bottom of their hearts. So ang pananampalataya sana dito talaga nagmula from the bottom of our hearts. Yun ang tunay na pananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, Lamentations chapter 3 verse 21, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Lamentations chapter 3 verse 21. Verse 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Kaya mga kapatid, mga minamahal tayo, mga ligtas, mga anak ng Diyos, sana kung dumating sa atin ang maraming pagpapala, huwag natin kalimutan ang Diyos. Huwag natin kalimutan ang ministry or gawain ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang mga utos ng Diyos. Huwag natin kalimutan yung pag-ibig, pagmamahal, awa ng Diyos sa atin. Kaya bilang pasasalamat sa Diyos, tayo po ay patuloy na magtapat at magbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lukewarm ang mga Kristiyanong pumalimot sa Diyos. They are lukewarm. So sa ating panahon, may mga Kristiyano, nagkatrabaho lang, nakalimutan na ang Diyos. Nakalimutan na ang gawain. Muli, aking sasabihin sa inyo, you can work, you can graduate without leaving the ministry. Hindi natin kailangang iwanan ang ministry. Nang dahil lang sa ating trabaho, nang dahil lang sa ating pag-aaral, ay iiwan natin ang ministry. Di ba? Iiwan na tayo ni Kate. Mamimiss ka namin, Kate.
Sasama na yun sa Palawan. Sama kami? Okay lang yan, Kate. At least makakasama mo ng nanay mo. Meron din namang Baptist Church doon, sana magpatuloy ka. Okay? So yun po mga kapatid, mga minamahal, they forget God, our God, God's ministry, God's mandate, and God's mercy. They forget that because they are busy in this world. Maraming Kristyano ngayon naging busy na sa mundong ito. Busy to be rich, busy to be recognized in and of this world. So nais ng maraming tao ngayon sila'y makilala ng mundong ito. Nais ng mga tao ngayon na talagang sila'y kilalanin ng mga tao sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay ganyan, you are a lukewarm Christian. So sana huwag tayong maging lukewarm. Verse 17 pa rin po, second point ng Revelation chapter 3 verse 17. Sabi po dito, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched. Alam nyo, ang pagiging mayaman sa harapan ng Panginoon, sila po ay kung walang Kristo sa kanilang puso, sa kanilang buhay, sila yung kaawa-awang tao sa mundong ito. Kahit sila'y ubod ng yaman, kahit sila pa yung bilyonaryong tao sa mundong ito, kung wala silang Kristo sa kanilang puso, sa kanilang buhay, sila yung kaawa-awang tao, sila yung pinakamahirap, sila yung kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po ng Panginoon Jesus dito, thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Kaya mga kapatid, magalak ka. Kahit wala kang kayamanan sa mundong ito, ikaw ay ligtas, meron kang buhay na walang hanggan, ikaw ay merong Kristo, Diyos sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito pong Laodicean church na ito, they are lukewarm because they are spiritually poor, blind, and naked. So mahirap sila sapagkat wala silang pakialam sa gawain ng Panginoon. Sila po ay talaga nung yumaman sila ay talagang dahil wala silang Kristo, yun ay mahirap na kalagayan sa harapan ng Diyos. Yung pagiging mayaman na walang Kristo. So yun yung pinakamahirap na kalagayan. They are blind, binulag na sila ng mga kayamanan sa mundong ito at hindi na nakita ang pangangailangan ng gawain. So mga kapatid, salamat mayroong mga Kristyano na sila sa kabila na sila pinagpala, nakikita pa rin ang pangangailangan ng gawain. Na talagang sinusuportahan nila, walang sawa, na hindi sila nagsasawang sumusuporta sa gawain ng Diyos. Pero yung mga tao doon sa Laodicean Church na bulag, ang nakita na lamang ay pangangailangan ng kanilang sarili at hindi nakita ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. So mga kapatid, they are spiritually poor, blind, and naked, na talagang sila po, dahil sa sila yumaman, ay ginawa na nila ang mga masasamang bagay sa mundong ito. Kaya sila po ay naging naked. Kaya kung titingnan niyo po ang verse 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment. So, ito nga po yung talagang katuwiran sa Diyos, that thou mayest be clothed. So, nawala na sa kanila ang paggawa o yung pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya sila po ay naked sa harapan ng Diyos. So mga kapatid, and then sabi dito, and that the shame of thy nakedness do not appear. So mga kapatid, mga minamahal, they are spiritually poor, blind, and naked. So ibig sabihin po nito, they don't have compassion. Wala na silang awa, pagmamahal sa gawain ng Diyos. At maging sa Diyos po natin mismo. Sapagkat I am rich, ang inibig nila ay mga kayamanan sa mundong ito, and increase with goods and have need nothing. So yun po, they don't have compassion. Wala silang pag-ibig sa Diyos, wala silang pag-ibig sa gawain ng Diyos. Kaya sana sa ating pong buhay, kung tayo pinagpapala, ang ating paring mahalin, ibigin ay ang nagbigay, hindi ang ibinigay.
So yun po ang ating iibigin. So they don't have compassion, concern. Wala silang malasakit sa gawain ng Panginoon. Wala na silang malasakit sa pag-aakay ng kaluluwa. Paano magkakaroon nga ng malasakit? Ay kung hindi talaga tunay na ligtas. They don't have genuine faith. Wala silang tunay na pananampalataya sa Diyos kay Kristo. Kaya kailanman talaga yung mga unsaved, unbeliever, ay hindi kailanman magkakaroon ng malasakit sa gawain ng Diyos. And then they don't have cheerfulness in the ministry. So ang tunay na ligtas, mayroong kagalakan sa gawain ng Panginoon. Ang tunay na ligtas ay mayroong pong compassion, pag-ibig sa Diyos, sa gawain ng Diyos. Ang tunay na ligtas, mayroong malasakit sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat, mayroong kayong pag-ibig, malasakit at kagalakan sa ministry ng Diyos. Sana lahat tayo mayroong kagalakan. Sapagkat ang sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6-7. Tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 9 verse 6-7. Sabi po dito sa verse 6, "But this I say, which he soweth sparingly shall reap also sparingly." Ang nagtatanim ng kakaunti, aani ng kaunti. "And he which soweth bountifully shall reap also bountifully." Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Or sa ibang salita, kung ating po yung itatranslate pa, ay ang nagbibigay ng marami ay aani ng marami. Or babalik sa kanya ay marami. Kaya nga si Kuya Renner talagang sobrang magbigay sa gawain. Diba? Sobra-sobra ang pagpapala o yung bumabalik sa kanya. And then every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly. Kung tayo po ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, sana ay yung walang, ano bang grudgingly sa Tagalog? Yung hindi mabigat sa iyong kalooban. Dapat talagang bukal sa kalooban mo. So mga kapatid, and then sabi po dito, or of necessity. Huwag kang magbibigay na, kaya ako magbibigay para sa isang araw ay ako'y pagpalain ng Panginoon. Hindi ganon. Na talagang naghihintay ka ng kapalit. Huwag ganon. So yun po yung sinasabi dyan, for God loveth a cheerful giver. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay sumasamba, sana wala tayong hinihintay na kapalit. Amen? Na huwag natin gagawin itong motivation na para tayo pagpalain isang araw, no? Kundi, lagi natin isipin na kaya tayo sumasamba, sumusunod sa utos ng Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Yun ang dapat na maging motivation po natin. Yung pag-ibig sa Diyos, hindi yung mga material na bagay sa mundong ito. So, ang Diyos naman po ay tapat. Kung ipinangako yan ng Diyos sa atin yung mga material na bagay na yan, tutuparin po niya yan. Pero ang motivation natin sana ay yung ating pag-ibig sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, ito pong Laodicean church na ito, they are lukewarm because they are spiritually poor, blind, naked. They spend their time, talent, and treasures for their own selves and for this world. Sila po ay lukewarm sapagkat ang kanila pong oras ay inubos na sa pagpapayaman. Trabaho na trabaho. Yun ang mga tao po doon. Kinalimutan na ang Diyos. Wala na silang ibang hinangad kundi yumaman. So ang kanilang oras ay inubos sa pagpapayaman. Ganyan ang maraming tao ngayon. Talagang trabaho mula Monday hanggang Linggo. Yun ang ginagawa ng mga tao. At talagang hanggang gabi, trabaho pa rin. So kinalimutan na ang Diyos, hindi na sila nagbigay ng oras para sa Diyos. So they spend their time sa mga bagay sa mundong ito. They spend their talent, yung kanilang lakas ay inuubos lamang para sa mundong ito. So mga kapatid, ito po ay pahiram lang ng Diyos. Itong ating buhay. Kaya nga yung boses ko kahit sintonado, dispalinhado ginagamit ko pa rin sa pag-awit Diba? So mga kapatid,
kapatid, mga minamahal, sana yung ating lakas. Yan, salamat sa yung mga tatay, di ba? Kahit yan ay sabihin na natin maedad na. Di ba? So talagang umaawit para sa Panginoon at special number. Kaya hindi ba nakakahamon ng mga young people dito? Di ba? Hindi na tumawag. Hindi na mauulit pa yun. Kasi talagang bukal naman sa puso nila ang pag-awit. So sa pag-awit, kung wala man tayong boses, wala man tayong magandang boses, pero talagang from the bottom of our hearts, ito po ay kalugod-lugod sa Diyos. Kasi kung kaya lang tayo aawit dito para sumikat, di ba? Para sabihin sa kanilang magandang boses natin, yun po ay mali sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito pong Laodicean church na ito, they spend their time, talent for their own selves and for this world. And then, they spend their treasures for their own. So yung kanilang pera ay talagang pang sarili lang, para lang sa kanilang kasiyahan. So may mga Kristiyano ngayon, tumanggap ng sweldo. Ano ba ang orderin ko sa Shopee? Ano ba ang maganda sa Lazada ngayon? So mga kapatid, sana kung tayo po yung tumatanggap, ibabalik natin sa Panginoon yung ating 10% or yung tithes or ikapo. Sapagkat yun ay hindi atin. Bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meat in my house. Diba? So yung ating ikapo ay dalhin natin, kaya nandito po ang dalawang offering box na ito. Diba? So kayo ang pupunta dito, hindi po yan kukulitahin, hindi yan sa inyong mga upuan. Kasi ang sabi nga po sa Bible, bring ye all the tithes. At kailanman hindi ako nangolekta ng tithes sa bahay-bahay. At kailanman hindi ko kayo sinabihan, oy, hindi ka nagbigay ng tithes mo noong nakaraang linggo. Diba? So hindi ko kayo sinisingil. So yun po ay bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, said the Lord of hosts, prove me now, hear me. So subukin natin ang Panginoon. At kapag ginawa po natin yan, ang sabi po ng Malakay 3:10, sabi po dito, and prove me now, hear it, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. So bubuksan ng Diyos ang mga bintana sa langit, and then sabi po dito, and pour you out a blessing, isang pagpapala ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Isa lang to, maraming bintana ang binuksan, pero isang pagpapala ang ihuhulog ng Diyos mula sa langit, that there shall not be room enough to receive it. Isang pagpapala nga lang ito, pero walang sapat na silid na kalalagyan. So ibig sabihin, napakalaking pagpapala ang ibibigay ng Panginoon. So maraming pagpapala, hindi lang material na bagay. Isang pagpapala sa buhay natin ang hindi ka magkasakit. Isang pagpapala sa buhay natin, hindi magkasakit ang ating mga mahal sa buhay. Hindi na hospital, hindi na operahan. Isang pagpapala sa atin yung tayo iniingatan araw-araw. Maraming nadidisgrasya sa araw-araw. Sa araw-araw ay minasusunugan ang bahay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yun po yung mga pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, sana ang ating pong time, talent, treasures na ito ay ating ipagamit sa Panginoon. Sapagkat kung hindi natin ito ipapagamit sa Panginoon, we are lukewarm Christian. So yun po ang Laodicean church. They are spiritually poor, blind, naked. They don't have compassion, concern, cheerfulness in the ministry. And then, Matthew chapter 6, verse 19 and 20 and 24. Matthew chapter 6, verse 19, 20 and 24. Verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth. Amen. Where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. So ako hindi ko hinahangad yumaman. Sapagkat sabi ko nga, sapat na sa akin nung ako'y kumakain ng 3 beses sa isang araw, hindi ko na hinahangad pa kumain ng mga masasarap. Although ako'y mahilig sa lechon, talagang favorite ko yung lechon.
Hindi ako magsasawa sa lechon, pero talagang mahal yun. Kung wala, salamat. Lechon tuyo na lang. Yun na lang. Masaya na ako doon sa lechon tuyo. At talagang kahit tuyo ang aking ulam, mas napaparami ang kain ko. Pero ako, sa akin lang po talaga, yung meron akong may lagay sa akin tiyan, kumain ako ng kahit konti lang, okay na yun, masaya na ako doon. So ang ibang tao, talagang dami yata eh. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, Matthew chapter 6 verse 19, lay not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourself treasures in heaven. Tayo po ay mag-invest sa langit. Amen po ba? Doon po tayo mag-invest. Kaya sana kung tayo po pinagpapala dito sa mundong ito, tayo po ay nagbabalik para sa Panginoon. At sabi po dito, lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust will corrupt and where thieves do not break through nor steal. And then verse 24. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and he love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. So mga kapatid, mga minamahal, ito pong Laodicean church, they are spiritually poor, blind, and naked. And then the last, Revelation 3:16-17. Ito po yung nabanggit ko na kanina pa. Sabi po ng verse 16, I will spew thee out of my mouth, isusuka kita sa aking bibig. And then verse 17, sinabi nga po dito, and have need of nothing. So ito pong Laodicean church nito, bakit ito po ay lukewarm? They are spurious believer. Sila po ay hindi tunay na mananampalataya. Sila po ay false faith, not true believer. Yun po ang ibig sabihin na salitang spurious. Hindi sila genuine, hindi genuine ang kanilang pananampalataya sa Diyos kay Kristo. Kaya mga kapatid, kaya kung bakit meron pong mga apostate, bakit meron mga apostasy, bakit talaga merong iniiwan ang gawain. Kaya kung meron mga Kristiyano ngayon na tumalikod sa gawain, iniiwan ang gawain, praying na sila'y bumalik. Kasi mahirap kapag hindi sila bumalik. Diba? Kasi baka sila'y talagang hindi ligtas. Yun ang tanong po doon eh. Baka hindi sila ligtas eh. Baka hindi sila tunay na sumampalataya kay Kristo. Kung bakit talagang mas pinili nila ang mga bagay sa mundong ito. So the true believer not only have compassion, concern, and cheerfulness, but also the true believer are those having a heart for the ministry and a humble spirit. Na meron talagang silang mapagpakumbabang espiritu. Yun po ang tunay na mananampalataya kay Kristo. Meron silang humble spirit. They are spirit-led, not emotionally led. Kaya mga kapatid, sana sa buhay po natin, huwag tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon sa buhay. Kung ikaw ay galit, huwag ka muna magdidesisyon. Kasi kapag ikaw ay nagdesisyon ng galit, hindi maganda ang iyong magagawa. Pakalmahin mo muna sarili mo. Kahit ikaw ay masaya, huwag ka rin muna magdidesisyon. Marami kang pera, syempre, di ba? Masaya ka, maraming pera. Tapos kung magdidesisyon ka kagad yan, baka pamaya mabubos agad yung pera mo. Yun eh. Kaya hindi rin po maganda ang magdesisyon na ikaw ay masaya. Kailangan kalmado ang sarili mo. So mga kapatid, kasi yung pinakita ko sa isang Kristiyano, hindi ko nababanggitin kung sino yun. Masaya siya. Dahil masaya, design agad siya, kinuha niya to. Ay palpak pala. Sakit sa ulo pala. Kaya mga kapatid, kung masama ang pakiramdam, galit, or maganda ang pakiramdam, huwag muna mag-desisyon. Ganun po ba? So sa pagtatapos mga kapatid, tingnan po natin ang verse 19, Revelation chapter 3, verse 19. Tapos na po tayo. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent.
So ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. So sasabihin lang naman po tayo kung mayroon tayong maling ginagawa. At tayo po'y parurusahan ng Diyos kung tayo po ay mali ang ating ginagawa. So ang kaligtasan hindi mawawala. Once saved, always saved. So tayo po ay dadanas ng pagpapalo talaga kung mali na ang ating ginagawa. Kahit tayo mga anak na ng Diyos, hindi tayo accepted po doon sa parusa. Ganun pa man, ligtas pa rin po tayo. Ganun po ba? And then, sabi po dito sa verse 19, be zealous therefore and repent. Kaya mga kapatid, kung tayo pinakagawa ng kasalanan, pagsisihan natin. Eh yung mga magnanakaw talaga, yung mga buhaya talaga man paulit-ulit sa paggawa ng mga ghost project diba? Paulit-ulit sa paggawa ng mga palpak na proyekto. So hindi nagsisi sa mga kasalanan. At talagang ninangis nila maghangad ng maraming kayamanan. So mga kapatid, repent. And then verse 11, behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So babalik na po ang Panginoon. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, patuloy tayong maglingkod sa Diyos, kay Kristo. Mag-invest tayo sa Kanyang gawain para pagdating natin sa langit ay meron tayong gantimpala at meron tayong crown at yung crown na ito ay atin din ibibigay sa Panginoon. Sa chapter 4 po ng Revelation, nandyan po yung casting crown. Hindi po yan yung bandahan. Kundi yung talagang casting crown, tumanggap ka ng reward ng crown, ibabalik mo rin, ibibigay mo rin sa Panginoong Jesus. So diyan po yan sa chapter 4. To God be the glory, tayo po ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung muko, pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Salamat sa umagang ito, sa inyo pong banal na salita, na patuloy na humahamon sa amin, na pahalagahan ang ministry at patuloy kaming maglingkod sa inyo. Maglingkod ng buong katapatan at maglingkod ng buong puso. Dalangin ko po aming Diyos na sana kahit anumang pagsubok na dumating sa amin, mga problema na dumating sa amin, kami po ay manatili pa rin po na naglilingkod sa inyo. At dalangin ko rin po sa umagang ito, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. At nawa po Panginoon, ang buhay na ipinahiram mo po sa amin ay maging kagamit-gamit sa inyong pong kaluwalhatian. At dalangin ko po na sa aming pong paglilingkod, samahan mo po kami gabayan, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. At dalangin ko po na itumpak mo po ang aming mga plano sa aming pong buhay. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon na aming pong gagawin. Salamat sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga kapatiran at ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pag-aaral, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. At dalangin ko po muli na patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Ingatan sa anumang gawa ng kaaway, huwag magkaroon ng mga kaguluhan. Salamat po Ama, ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.